maski ako dati pinagpiano ako, 'di ba? Pero alam ko na hindi ako mahilig dun nung bata, 'di ba? Pero maski anak ko kung ano-anong nahihiligan, pero hindi yun sa talagang sa direksyon ng typical na banda. Ako gusto ko, kung gusto ng parents ko, mag-gymnastics ako. Hindi, pero biro. Oo, hindi, alam mo yun, kung nanonood doon, mother, alam niya yun. So, nangyari sa akin, gusto ko matuto ng music, pero alam ko hindi ko makakaya. Pero sinimulan mo ba mag-gymnastic? Nag-gymnastics ako. Sample. Dati pa. Mali yata show natin eh. Malit pa ako nun. Siyempre, naririnig ko yung laman ng playlist niya sa Spotify. Ibang-iba siya dun sa music na tinutugtog ng banda niya. Mga banda niya dati, di ba? Or banda niya na iba. So parang tinatanong ko siya kung bakit ganun. Parang wala, hindi daw nagkakaroon kasi ng chance. So parang yun yung parang pinledge ko na kung ano yung trip mo music, yun yung gagawin ko. Ganun yung tutugtugin natin. So, ikaw in charge lahat. Ako gagawin ko lang kung ano yung gusto. Parang ganun. May punch in punch out naman, pero as much as possible, ayaw nila ng ganun kasi naano yung reel eh. No, kumbaga, patong-patong yun, di ba? Hindi katulad digital, walang generation loss eh. Di ba? So, yun na naalala ko So, puro splicing sila doon, ganyan. Which is, yun nga, mas matrabaho, di katulad ngayon, ando-ando ka lang, ganyan. So, inabuktan mo yan? Hindi. Gusto namin mag-analog, digital na nun. Yon, welcome sa bagong episode, no? TKP, at maraming salamat at sa gitna ng linggo ay kasama ko uli ang mga paborito kong musikero. Ayun, Andy at saka si Kyle. Nagpapainit sa malamig na klima na winter. At kumusta kayo? Jacket nga ako. Oh, wala pang nag-feedback na. Kanino? Paano nag-feedback na headphone tayo? Pwede pala yun. Anong mga feedback nyo naman sa una nating episode? Gusto nyo pa bang ituloy? Di ba sabi mo nung gusto mo pa ng mga solo mo sana? Ayo Kyle, ngayon ano naman ikaw? At drum solo yata eh. Mukhang na triple book ka ngayon Medyo explain mo kung bakit, ano ba yung triple? Ba't siya na triple book? Anong nangyari? Ang dami may filming dito, may filming doon. Kaya pero anong ba nangyari? Ragari. Gano'n naman maski nung mga mas siguro active ba tayo, maski walang sense, maski alam mo yung practice ka, babiyahe ka, gagastos ka, tapos set up ka, pero hindi, maski yun yung kasayahan mo maski hindi practical, no? Si Kyle nandun pa rin kumbaga active na. Ay, actually ako, kayo mga active na active pa rin. Anyway, bago natin na jamming muna. Sabi mo yung sa solo mo. Loko. Hindi totoo yun. Sige, Kyle. Yeah. Anong ito? Nakita? Noxo. Okay. Try. Okay. Practice ka doon na. Ang sarap ng feeling na yun, pag matagal kang dyan. Ayun. Kahit paano, di ba? Ang lamig pa sa labas. Pag-usapan ngayon natin, ako curious lang ako. At kayo, baka may mga gusto rin kayo mapag-usapan dyan. Yung mga parents namin, hindi naman music. Unless ikaw ba, Andy? Ang parents mo ba mga musikero? Hindi. So parang tayo ngayon, mga musikero tayo sa mga own ways natin. Iniisip ko lang na yung anak ko, halimbawa, hindi ko naman pwedeng pilitin na mahilig sa music. And sa tingin ko, sa stage niya, although mga bata pa naman sila,
parang hindi naman yun ang hilig. Iba tayo ng mga pinagdadaan. Tayo baka similar kasi ikaw, Andy, di ba? Yung anak mo, mga malalaki na, pero parang hindi, wala, baka hindi mahilig mangolekta. So, paano mo yung mga collection mo, yung mga kinahiligan mo? Sa akin kasi, napansin ko, yung anak ko naman, meron sa music, pero nga yung anak ko taga-classical, yung anak kong lalaki, ano yun, actually mag-grade 10 na siya sa piano. So, medyo okay na siya talaga. Theory siya. Yun siya ang theory. Kumbaga ako talaga, ano lang ako, kapag ano lang ako. Tapos ang anak kong babae, actually nag-guitar lessons yun. Alam mo yata yun. Pero sandali lang ngayon, parang nawala yung interest niya sa music. Maski ako dati, pinagpiano ako, di ba? Pero alam ko na hindi ako mahilig dun eh. Nung bata, di ba? Pero, maski anak ko, kung ano-ano nahihiligan. Pero hindi yun sa talagang sa direksyon ng typical na banda. At the same time, kaya naman ako parang nandito na parang nakakatuwa no, meron tayong mga memories na pagkikwentuhan is dahil sa parang pinaglaban mo yung passion mong yun eh. Na yun yung ayaw mong mawala naman sa bata, 'di ba? Sa anak mo na ayaw mo namang ma-spoon feed. So halimbawa ako, maski may gamit na diyan, mga ganyan, may mga resources, parang ayaw ko naman na sige, pilitin or hindi nila ma-experience yung parang desperation na dati. Pero gusto niyo ba maging musician yung mga anak? Kahit paano, nagigita sila, kahit na hobby lang, ganun. Para ayoko si benta yung ibang gamit ko. Gusto ko ipamana ko ganun. Same din sa toys. Ang dami kong, alam niyo naman, diba, sa toys. Pero wala sa kanang hilig sa toys, napapangitan sila, ganun. Ikaw naman, Kyle, kasi tayo baligtad. Kasi ikaw sabi mo last time, di ba, na talagang nasa family ka ng mga musikero. Ngayon, ikaw musikero ka. Pero pwede bang, posible ba na naibang landas mo kung hindi gano'n ang family mo? Actually, pag iniisip ko, although galing ako sa pamilya ng mga musikero, sinasabi ko lang na siguro kahit di ako nahilig sa music, matututo ako mag-drums or kung ano man. Kasi kapag sa bahay, dahil may sarili kaming studio, kapag banding namin, sila magtitito, nagigitara talaga or tumutugtog, nagja-jamming talaga sa studio. Minsan may mga pinsan ako, hindi naman marunong mag-drums pa. Papapaluin nila para lang makapag-jam sila eh. So parang matututo sila kahit di sila mahilig. Pero I think yung hilig talaga sa music, hindi ko alam kung feeling ko hindi siya namamana talaga sa parents eh. Nasa culture siya or nasa peers siya. 'Di ba? Parang kung ano yung kasama mo. Kung ano kasama mo, kung ano yung uso sa labas, doon mo siya maa-adapt eh. Nagkataon lang talaga na musikero yung parents ko. Siguro sa Canada, kaya siguro yung mga bata dito, hindi naman ganun ka cool magbanda dito, di ba? Pag mga high school. At least sa Canadian culture, di ba? Tama. Magandang perspective. Siyempre siguro, ikaw din, Kyle, mahilig ka mag-basketball, so alam mo yung nasa environment ka ng ganyan. Basta makahanap sila ng yung mga ganong klaseng barkadahan. Kasi para sa akin, maski hindi sa mga gamit na ipapamana or parang wala kang mapagtuturuan ng knowledge na meron ka or mga tips, di ba? Na parang siya pinapangarap yan ng lahat ng tatay na musikero. At yung experience ng pagbabanda. Kasi, di ba, tayo yung mga maging magkakaibigan tayo, mga na-meet natin is dahil sa culture ng pagbabanda. Again, marami pang ibang mga environment. Again, kung mahilig sila sa sport o kung ibang games o kung ano man, meron din doon. Pero kasi siguro may bias tayo kasi yun yung as parents, yun yung naranasan natin na yung mga road trip, 'di ba? Yung mga tugtugan sa mga venue, yung mga ganyan. Ako siguro kung sa magiging mga anak ko, dahil nga na-realize ko na talaga ang kung ano yung magiging trip mo sa buhay, malaking bagay doon yung peers mo. And then at the same time, syempre dahil minsan magiging magulang tayo, gusto natin yung ginagawa natin, di ba? Gusto ng anak natin, naturally. So siguro inisip ko, ang gagawin ko na lang sa mga magiging anak ko, i-enroll ko sila sa classes ng lahat ng trip ko eh. Kunyari, guitar, drums, music, basketball. Tapos syempre, pag in-enroll mo sila doon, makakilala sila doon ng mga kaibigan nila. Habang tumatanda sila, bahala na sila pumili kung ano yung trip nila doon eh. Parang ganun. Yun na siguro. Jamming muna tayo bago tayo pumasok sa susunod na ating usapin.
Wow. Parang Nag-trip lang ako. Parang nag-Victor Wooten ka dun Nag-Victor Wood, bro. Ay, yung mga nagbabanda dahil lang sa popularity or sa babae, mga ganun. May mga nakasama kong ganun, yung parang... Double-edged sword. Oh, sa bagay, double-edged. Diba? Kasi madali sabihin, gusto ko magbanda, magpapogi, ganun. Pero imaginein mo, papaporma ka, tutugtog ka, tapos hindi ka naman nagpa-practice, tapos hindi ka naman talaga decidido. Tama. Diba? Tama. Batuhin ka ng kamati. So, Feeling ko karamihan, pag nagsisimula, yun yung dahilan. Hindi ba kayo ganon? like sa church? Yeah. Hindi. Kasi, Ako hindi eh. kasi ako, pinarso ko lang mag-gitara kasi nakita ko cool yung gitara sa school. Tapos, merong kami schoolmate na nagigitara tapos nakapaikot sa kanya yung mga babae sa school, ganon. Parang naging cool siya, kaya hindi ko tinigilan mag-gitara nung time na yun. And then, wala, sumunod na lang talaga yung hiling. Nagustuhan mo na lang talaga siya, gumawa ka na ng mga kanta. Ewan ko, hindi ba kayo ganon? Siguro, nung mga panahon natin na wala pa namang mga internet, importante syempre yung may humanga sa'yo, di ba? Na parang maelib sa'yo. And lalo na pag chicks, kasi usually mga teenager, magsisimula ka ganyan. And yun yung parang isa sa mga way dati. Ngayon, in terms ng socialization, ang dami ng ibang pwede, di ba? Na ma-appreciate ka, na parang maka-pogi points ka, kumbaga. Kaya, I think, isa yun sa mga rason dati. Hindi completely, pero... Iba yung sa akin actually eh. Ano yun sa'yo? Kasi yung sister ko, pinagpiano ng parents ko yun. Oo. Hanggang grade 5 yata or something. Eh ako gusto ko. Kung gusto ng parents ko, mag-gymnastics ako. Hindi, pero biro. Oo. Hindi, alam mo yun. Kung nanonood doon, mother ko, alam niya yun. So nangyari sa akin, gusto ko matuto ng music. Pero alam ko hindi ko makakaya yung Pero sinimulan mo ba mag-gymnastic? Nag-gymnastics ako. Sample. Hindi, dati pa. Mali yata show natin eh. Malit pa ako nun. Tapos yung gusto ko matuto mag-gitara. So yun, doon na nagsimula. Gusto ko na patunayan na mother ko na parang kaya ko rin gawin, ganyan. Hindi, pero bakit nga? Bakit mo gustong mag-gitara? Hindi nga dahil sa bata. Gusto ko lang talaga na matuto ng music. For some reason, gusto ko lang talaga siyang, siguro dahil hindi nga ako nabigyan ng chance. Or baka naman dahil nga ng mga babae. Nang bata pa ako nun, bro. Lahat tayo siguro madami na tayo mga naging banda. Baka si Kyle makarelate dito. Na-in-love na ba kayo? sa mga kabanda niyo? Maski dati, paanong sugal yun? Ikaw muna, Kyle. Actually, marami akong kakilala na maliban sa akin sa akin. Marami akong kakilala na pag babae yung vocalista. Marami akong kababata na nililigawan nila, dinujowa nila. Tapos naghihiwalay. Tapos wala na yung banda. Kaya sa amin, within sa circle ko sa Pilipinas, gano'n, ang tingin namin dyan, sumpayan eh. Pag may ganyan ka, wag mo liligawan. Wag ka may in love eh. Banda lang, pag banda lang. Or else masisira yung banda mo. Masisira yung banda mo. Pati yung pinundar mo. Paano ngayon? Nasa sitwasyon ka na active ka sa banda mo, tapos, di ba, girlfriend mo yung vocalista, mga ganyan. Paano mo susugalin yun? Hindi, ayun nga eh. Actually, nasa isip ko na talaga siya from the start. Kasi inisip ko, baka mature naman na kami sa ganitong edad. Ako, pinupurso ko yung banda na yon dahil gusto kong matuwa siya sa music. Para sa kanya, kumbaga. Parang ako sa sarili ko, alam niyo naman, dami ko ng banda mula bata pa ako na dinaanan. Hindi ko alam kung bakit eh. Parang okay na ako eh sa mga music. Siya, basta meron siyang mga trip na music na hindi niya necessarily natutugtog. Kaya ako pinupurso yung Call in Sick dahil gusto kong isabuhay yung talagang gusto niya, yung trip niya na music. Parang kung ano yung laman ng playlist niya, ito yung trip niya eh. Kasi
Hindi ko alam kung mag-overshare ako Kasi nung nakilala ko siya, syempre naririnig ko yung laman ng playlist niya sa Spotify. Ibang-iba siya dun sa music na tinutugtog ng banda niya. Mga banda niya dati, di ba? Or banda niya na iba. So parang tinatanong ko siya kung bakit ganun. Parang wala, hindi daw nagkakaroon kasi ng chance. So parang yun yung parang pinledge ko na kung ano yung trip mo music, yun yung gagawin ko. Ganun yung tutugtugin natin. So, ikaw in charge lahat. Ako gagawin ko lang kung ano yung gusto. Parang ganun. Gusto ko marinig yung music na laman ng isip mo, ng utak mo, ganun. Sweet yun actually. Para namang bayani ka pala. Sarap ka, no? Well, good luck. Kasi actually, mas marami ang alam nating mga nagbe-break. Oh. Diba? No doubt nga lang ang kilala ko na parang hanggang ngayon yata, going strong ya. Or I don't know kung nag-break ba. Ay, no doubt ba? Sino? Sonic Youth yun. So, Sonic pero nag-break sila. Pero ang no Pero doubt. matagal sila. Matagal na. Ay, hindi. Bush. Si ano pala yung sa no doubt. Pero meron pa nga. Kasi yung White Stripes, di ba? Wala. Nag-break. Tapos wala na rin yung banda. Ikaw, Andy, sa dami mo na rin napagdaanan. Puro lalaki. hindi ako nagkaroon ng vocalist na babae. Okay. May kilala tayo dito eh. Para, ano eh. Yung vocalista, di ba? Ano, lalaki tapos. Meron. Sino? Na-curious ako doon. Hindi, ano na lang, private. So, para... Bakit alam na lang ganyan, Philbert? Tumugtog dito, nakasabay ko sa washroom. Breakout ba? Hindi. Nag-share ng urinal. Parang off topic na yan Ayun. Ikaw ba? Sa tagal mo na tumutog, na-excite ka pa ba? Hindi, sa akin kasi curious din ako malaman Pag nabibisita ka sa music store. Ako kasi very excited ako every time pupunta music store. Hindi naman dahil bibili ako, hindi. Dahil gusto ko lang ma-update, ganun. Ay, hindi pare. Para lang ma-update lang. Kumbaga, ay, anong meron ngayon, ganyan. O kumari, may makita akong kaibigan, ganun. Hindi na ako talaga bumibisita sa music store unless may bibilin ako. Kasi, alam mo yun, mga bata pa anak mo. So, minsan, yung ipapasyal mo para sa'yo, ay yung para sa kanila na lang. Ang okay lang, yung sa anak ko ngayon, gusto nila bumunta sa music store. Hindi, yung bad trip lang, hindi para sa gitara. Alam mo yun, ang gusto bilhin yung parang, basta yung automaton, alam mo yun, or parang minsan yung mga flute na ano, yung mga murail lang. So, pero nandun din ako. So, hindi ako nagte-testing. Doon ko lang nakikita nga yung ano. Pero, ang isang paborito ko dito, na parang delikado din, is kung gaano kadali nga mangutang dito. Yes. Mag-installment. Yun ang maganda na... Maganda na delikado. Ikaw, Kyle. Ano? Kumusta ang credit mo sa loan mo, Kyle? Ako, good credit ako doon actually. Kahit anong kunin ko, pwede na. Ganun naka-wild. Naayos ko na, pero dati hindi talaga maganda. Dati. Although candy store pa rin siya para sa akin, pero... nasa isip ko na yung na bad credit ako doon kaya nakokontrol ko na yung sarili ko. Bago ako sa Canada, yan ang puntahan ko Toy store o the music store. Mag-isa lang ako yun, di ba? Yun lang yung pinupunta akong dalawa. Kaya para sa akin, nag-enjoy ako every time na napapadaan ako sa toy store or music store. Ikaw ba yung pag pumupuntang music store, laging may dala paglabas? Hindi naman. Pero minsan nabubudol ka. Kung sabi, ito magandang deal, ganyan. Pwede mong installment. Yung nga, sinabi ni Philbert, very open sila sa mga installment payment plan. Yung mga panlaban nila doon, especially pag Pasko na. Di ba? Yan na. 0 interest. 2 years, 1 year to pay. Di ba? Ang bad trip lang, siguro mas madali dati. Kasi pag pumunta tayo sa mga ganyan Steve's Long and Makuwait, lalo na sa perspective ng mga gitarista, mga ganyan. Hindi ganun kamahalan yung mga kumbaga inaasam nating mga gitara sa Pilipinas. Halimbawa, 'di ba, sa Pilipinas Squire, 'di ba? Nung nandoon ako, kabataan ko, kasi nga ang mahal ng Fender na USA. Tapos nung pagdating ko dito, USA, parang okay naman abot kaya. Maski USA. Ngayon, parang triple na yung presyo. Nung pagdating ko dito, mga teenager ako, maski made in USA, given na, okay, afford, basta may trabaho. Ngayon, like times 3 na Dati, di ba, yung Fender na USA, mga 1,000 meron ka na. 1,2, di ba? 800 nga Di ba? USA yun USA yun. Ngayon, kung gusto mo ng parang, yun nga, medyo pro na Fender na Strat, 2,000, 3,000. minimum. So parang... In Canadian dollars to In Canadian dollars. And... pwede mo siyang i-monthly pero parang hindi na, feel ko lang ngayon na hindi na rin ganun ka dali kasi nga
hindi bihira na yung 0% or kailangan yung 0% dati no big deal kasi halimbawa 1 year lang. Ngayon, yung 0% mo maski 1 year ang laki nun kasi nga mahal na. And then after that, kung dati hindi issue maski may interest, ngayon yung interest nun parang yun lang napansin. Pero alam mo maganda rin kasi dito, may mga guitar show dito eh. Doon ka makakabawi. Kasi karamihan doon, pagka napansin ko pagka yung patapos na, minsan gusto nila mabawi yung table nila or something, doon ka makakuha ng magandang discount. Ang problema, yun is kung may cash ka. Cash yun, no? Yun nga lang. Pero yun nga, syempre may mga e-transfer naman tayo. Yung iba doon nag-accept ng credit card. Tulad ng Thunder Music. Let's say, Thunder Music, nandun siya. Alam mo naman, Thunder Music, puro vintage yun, di ba? Marami sila mga deal na binibigay din na, okay, trade mo yung ganito mo. Kasi swap meet siya eh, di ba? Pwede ka magdala ng gamit mo at pwede nilang i-trade kung gusto nila. Ako sa totoo, di ko na namamahalan na ako sa presyo ng lahat ng instrument eh. Nangihiram na lang ako. Yeah, mahirap talaga. Ngayon. Hirap na bumili ngayon. Wala, matagal na siguro last ako bumili ng gitara. Pero in fairness, naka-Gretsch kang kit. Yun. So, ayun na. I wish sa akin to. Okay, maiba naman tayo. Kano ang average na recording ng isang album dati nung mga kapanahunan mo, Andy? At saka Dito? ano ang proseso? Dito, mahal. Mga magkano? Naalala ko dati, yung recording lang na ano. Dati nung dati pa. Mga 2,000. Ano ang ibig sabihin ng 2,000 na recording? Ano yan? Real ba yan? O digital na yan? Ano yan? Hindi, yung dati kasi nagsubok kami mag-reel nung sa Toronto Island. Ano siya? $40 per hour. Ano siya? 16 track na analog reel. Okay. Reel siya. Tapos, yung digital nun, alam ko parang nasa 30-something, 35 to 50. Dati yun ng mga year 2000. Tapos, ngayon, hindi ko na talaga actual alam kasi home recording na tayo lahat eh. So, bali nung kapanahunan mo, nung nagsimula ka, hindi ka nagre-record Kasi lahat tayo ngayon, nagre-record na tayo sa kanya-kanya nating capacity. Oo. 2,000 more or less, okay? Para sa 10 kanta, mga gano'n? Year 2000 sinasabi ko. Hindi ko alam yung full album kung magkano abutin. Depende na siguro sa banda, kung gaano ka busisi or sa kung marami nagkakamali or something. Pero usually, anong commitment yan? 1 linggo, 2 linggo? Para sa isang album Para magkaroon ng idea. Siguro siguro kaya ng 1 week, araw-araw, gano'n. Okay. Depende sa dami ng kanta saka sa hirap ng genre, diba? And yan ba is may kasama ng mga CD o master lang? Yung ano lang yan, sa studio lang yan, wala pa yung mga CD. Yung CD pupunta ka sa mga mga indie pool, mga gano'n, CD Baby, gano'n. Okay. Wala bang flat rate yun per track? Ganun? Meron yatang ganun. Meron ganun. Pero yung sa amin kasi, humingi kami, ang naalala ko, humingi kami ng discount. Kasi nangyari, meron na kaming ibang kanta eh. So, kalala namin ng, I think, 6 na kanta. Tapos, kasi may disaster nangyari doon actually. Sabi ko, kasi winter noon, sabi ko, pahinga muna tayo ng 1 month, babalik kami para ituloy. Ang nangyari, pagbalik namin, nawala yung reel namin. So, nainis na kami. Yung sabi namin, sige, hindi na nakuha lang namin sa kanila actually demo pero nagbayad kami. So, talagang very disappointing. Pero ngayon naman, paano na iba ang proseso ng pag-multitrack dati, pagre-record? Again, nung wala pa yung mga digital na mga ganyan. Mahirap. Kasi sorry, may punch in punch out naman pero as much as possible ayaw nila ng gano'n kasi yung reel eh. No, kumbaga patong-patong yun, di ba? Hindi katulad digital, walang generation loss eh. Di ba? So, yun na naalala ko So, puro splicing sila doon, ganyan. Which is, yung mas matrabaho, hindi katulad ngayon, ando-ando ka lang, ganyan. So, inabutan mo yan? Hindi. Dahil gusto namin mag-analog, digital na nun. Puro mga ADAT. Yung time, ADAT pa yun, mga ADAT. Pero yung time na yun, gusto lang namin talaga na analog. Kasi gusto ko yung sound talaga ng analog eh. Yung medyo malakas yung bass, ganun. Actually, never ako naka-experience dito na yung banda ko dati na magre-renta kami ng yung studio. Kasi kaya doon nga, dahil nga wala kami mga pera, tsaka mahal, yun yung time na pursige ako na bumili ng gear. Oo. Kaya di ba mas mahal? Hindi. Kasi investment. Ang unang gear ko naman, sound card lang na Delta.
Delta 44. Doon pa tayo sa bahay nyo noon, nag-record noon eh. Diba? Tapos si Phil, nasa kanya yung malaki, Delta 1010. Tama. So, yun, nagsimula kasi nga wala akong experience. And then, actually, nung dating, after ng ilang years, nung nagre-record na ako, and then dami ko mga na bandang, mga na-record din, kung di ako nagkakamali, ang charge ko sa isang album. 20 per hour ka na. Hindi, wala akong araw, I think, flat rate 1,000 yata. Isang album 1,000. Ganun ba binayad nyo dati, Andy? Hindi, mas mababa. Kasi, bakit? praktisado kami noon. Tapos hindi nga natuloy, diba? So parang nabayad yata namin noon, parang 400 for 6 songs. Hindi ka naman naawa na sa akin pala. Ganun ka mura? Oo. Binayad mo sa akin? Hindi, yung sa analog. Alam nyo, karamihan sa mga sinabi nyo, hindi ko naintindihan. Hindi ko alam bakit. Tanda na namin. Pero ang pinaka na-surprise ako doon sa 1,000 isang album. Ngayon kasi 1,000 isang track eh. Tanda ko yun. Ganun na ba ngayon? Ganun na ngayon, baka mas mahal ba? pa eh. Yung alam mo yung kami na po naman dito sa Canada. Ayun. Di ba? Ako di ba nag-record na, di ba? 1,000 mixer ko yung gamit noon. Oh, well, yung ganda nung Tascam, tunog, no? 1984. Yung ano tawag dito, 1,000 binayad sa akin, ilang kanta yun? Ako pa, yun sa mga solo artist, ako pa ang nag-drums, ako nag-bass, ako nag-areglo. Ako lahat, ako nag-produce. Talaga, grabe yun. No? Pero dati, parang masaya na ako doon. Yung 1,000 yun, literally, isang buwan ko yata. Basta, lahat yun. Ganun ang kalakal dati. Ganun ang hassle. Hindi, medyo overwork ka na, napansin ko eh. Pero kasi nga enjoy, di ba? Kasi madalas din kami nagsasama sa amin na Philbert. So minsan si Philbert, napansin ko kay Philbert yung dedication niya talaga. Minsan umaabot pa tayo ng 6 a.m. Sa totoo lang, hindi ako nagbibiro, daw nag-exaggerate. Ganun siya ka-passionate sa pag-record, yung pagtutulong sa ibang banda. May kasamang masahe na kasi. Hindi, joke lang. Yun ang hindi ko alam. Kayo na yun. Behind the scenes na yun. Hindi. At anong tawag dito? Naalala ko din share ko lang nung kabisihan ng recording ko dati sa M Studio. Minsan naalala ko, ang dami ko na record ng mga hip-hop. Alam ko kasi ako banda ako, 'di ba? Pero ang dami ko na record ng mga solo artist na hip-hop na talagang minsan natatakot ako. Hindi ka ba kasi syempre ibang genre yun, yung technique nun iba eh. So, buti na mo yun, na kinaya mo na alamin kaagad in a short period of time. Di ba? Kasi kailangan na matapos eh, di ba? Dati kasi, pagdating sa mga hip-hop, usually sila may dala naman ng mga beats na nila. So, ako lang sa vocals. And, wala lang. Ano ka lang. Nakakatakot lang. Kasi talagang mga stranger. And, Diyos ko, mga amoy, talagang amoy chonky talaga. Chonky talaga. Jamming na. Jamming. Pag-usapan natin ngayon. Hindi, yung chording yun, ang daming kantang gumagamit nun. Kaya ako na-mention yun. Parang very universal siya. Allowed naman, walang problema. In terms of like songwriting, sa tingin nyo, yung mga ganun, yung 4-chord na ganun, anong opinion nyo dun sa... Kasi yung iba, hindi kasi yung reasoning kasi ng marami, di ba? Kaya ganun yung chord. Nagbabagay siya. Madaling aralin sa mga tao. Pag gusto mong makarelate yung mga tao sa kanta, meron naman, nababado yung kasi basic. So, hinihirapan yung chord progression. Oo. Yung chord, yung pattern na yun, talagang widely used eh. Kahit na sa, kahit na yung sa Bruno Mars, ginagamit yun eh. Kumbaga parang, siya, basic na basic, pero ang daming gumagamit. Kasi siguro ang daming melody mong magagamit eh, doon sa mismong pattern na yun eh. Kasi makakaisip ka na marami eh. Ang sa akin naman, sa pagkanta hindi porket
hindi porket komplikado, okay, or uncommon ay hindi na pwede sa masa. Minsan kasi parang napapansin ko lalo sa panahon ngayon, lahat na i-shortcut, parang wala ng effort na balikan uli natin yung mga kanta dati. Halimbawa na lang Beatles. Ang Beatles, ba sasabihin nyo na parang hindi pang masa? Obviously, kaya nga sobrang sikat. Pero, ang mga chord nila, mga chord progression, is hindi laging mga ganun mga klase na mga ganun kasimple. Halimbawa, kina Stevie Wonder, di ba? Stevie Wonder, pop yan eh. Oo. Pero nakita mo naman yung mga areglo dyan, mga chord, overjoy, tren, ton, ten, to, ten, ton, ten. Again, hindi, parang konting effort naman. Kasi ang nangyayari ngayon, technically, kayang-kaya mo solohan yung mga ganyang klase, mga chord progression, kayang-kaya mo gawa ng mga catchy na melody yan. Pero up to so much lang pwede mong magabali-baligta rin yan eh. Pero ang tanong nga, bakit parating ginagamit yon? Katamaran. Okay. Tama. Pero Kasi kami kahit yung Islamic kanta, may ganun eh. Tapansin ko. actually kami madami. Yung ganun pa. Hindi kasi ang ano naman namin, well, ever since is sa ano din eh, sa context ng kunyari Filipino fans, hindi naman lahat ng tao magaling mag-gitara. Tama. So if you grow up na nagigitara ng mga kanta sa school, mga ganyan, hindi ka naman ganun ka-skill. Mas madali mo matutugtog yung mga madaling tugtugin. Tama. So, yun yung maririnig mo sa school, yung mga kanta ng Parokya ni Edgar. Yung kanya mga parokya, lahat madadali lang yung chord. Sinadya nila na ganun. Pero ngayon, pasok na pasok sa mga kabataan, sa mga high school, lagi kinakanta. Lahat ng kanta hit. Eraserheads, ganun din. Pero ako nga, ang Eraserheads, hindi ko i-consider na ganun kala. Sa dami naman kasi nalang kanta. Actually, may mga key change yan. May mga akorde dyan na hindi yan yung mga typical na I agree. na sinasabi nating mga 3-chord pattern, 4-chord pattern. Yeah. So hindi kailangan talagang maging komplikado. And yun, unfortunately, yun ang feel ko. Lalo ngayon sa mga kanta ngayon na sikat na not really band driven. Pag yan, and ako wala akong perfect pitch. Okay? As sa musikero na gano'n. Pag yan nakakapako na sa utak ko, ibig sabihin yan, masyado mababaw yan. I see. Kasi para sa someone na walang perfect pitch at hindi ako tipong mga humber or wala akong alam, hindi ako sa ear training na mga ganyan. Pero the fact kasi nga, hindi dahil sa magaling ako, dahil lang sobrang babaw. Pero, balikan natin yung example ng mga classic na mga kanta dati. Halimbawa ito, Beer. Diba? Itchy Worms. Ba yun? Itchy Worms? O Sponge ko? Itchy Worms, diba? Yan kanta yan ng panglasingan. Diba? Masa. Sobrang sikat. Pero, grabe ang mga korde niyan. Ang chord structure. Hindi mo makapayan ng ganun-ganun lang. And yan ang testament na pwede pala na gawan ng mas maging creative, mas mag-explore outside the box yung typical, na pwede ring maging timeless, pangmasa. Yun yung isa kong obserbasyon. Pero alam mo, Kuy, ang natutunan ko ang kaibigan ko si Gab Tagadtad, na isang kilalang producer sa Pilipinas, successful galing dito. Si Gabriel. Ang tinuro niya sa amin, isa sa mga sinashare niya sa amin, okay lang na basic daw yung chords. Ang importante dyan yung melody ng kanta. Kasi kahit 4-chord yan, ang magpapapredict sa'yo sa kanta, kaya minsan napipredict mo yung chords niya, kapag yung melody ng kanta katunog lang ng chord progression. Oo, nandun ako. Pero diba? parang para sa akin kasi, up to so much, ang melody mo, hindi ka naman pwedeng kailangan talaga nakaposte yan doon sa chord progression. And kung tamad ka sa chord progression mo kasi laging nakakahon ka lang doon sa 3-chord, 4-chord na yon, malilimita ang ang melody na maiisip mo na hindi kailangan maging komplikado. And medyo parang medyo touchy na subject kasi may mga tao na producer halimbawa na kabuhayan yun eh. So, ang kailangan mo marami kang gawin. Yung iba naman, baka kailangan lang para sa jingle o kailangan lang para sa ganitong klaseng project. So, hindi kailangan talaga na mag-move ng mountains. Alam mo yun? So, okay lang. Pero, yung observation ko sa karamihan ng mga kanta o banda na nag-move talaga o nag-influence ng culture ay hindi lang laging nakakahon. I-review nyo, pakinggan nyo nga
best example yung kay Stevie Wonder na Overjoyed. Hindi ka makakapag-come up sa ganong klaseng parang yung mga ganyan. Again, hindi ka pwedeng mag-come up ng melody kung hindi ganun kung ang chorde mong iba nun. Pero alam mo, may iba na, let's say, hindi naman ganun kagaling sa theory, pero nag-i-invent na lang sila. Na wala sa actually, wala talaga sa theory. Kung meron ka nung kasi nasa parang alphabet yan eh. Hindi mo naman natin iniisip actually, di ba? Na kung ano yung... Pero minsan sa sound nakukuha mo, uy, okay ito ah. Yeah, good. Yun nga yun. Yun kasi ako hindi naman ako theory tao. Pero minsan lumalabas na nahuhulaan na lang, kumbaga, nahuhulaan na lang. Uy, parang okay ito ah. Hindi, yun nga. Pero lumalabas siya na parang gano'n kasi hindi nga siya major minor, kakaiba siya, broken siya. Pero tas parang, okay nagbabagay. So, kumbaga parang magagawa din pala ng kahit na hindi professional. Of course. And yun ang maganda doon. Pero, kailangan mo sa ulo mo ay, yun nga, nag-i-explore ka at naririnig mo talaga yung iba't ibang mga chorde niyan, di ba? Na parang... hindi, yung melody na ma-freestyle mo doon, paggagawa ka, is kasi nga... Alam mo yung main key? Or hindi man yung main key, kasi naririnig mo talaga bawat chorde na ginamit. And yun yung parang, I think importante na huwag makalimutan. Huwag kayo maniwala sa akin. Maniwala kayo sa mga pinaka nag-top talaga na mga kanta at mga artist na album after album after album ay merong balanse. Okay, marami silang mga, basic, mga 3-chord, 4-chord, o kung ano man, mga 2-5-1, mga kung ano man, no? Pero, hindi doon nagtatapos. Diba? Bohemian Rhapsody. Tingin mo maiisip yun yung ganong klaseng melody sa mga ibang part nun kung hindi ganun ang chord progression nila. And ganun ka-importante yun. Totoo. So, bumababaw ang melody mo kung hindi ka mag-i-explore, kung hindi mo i-improve ang vocabulary mo pagdating sa mga chorde. Hindi kailangan maging mag-instrumentalist ka doon. Pero vocabulary yun eh. Musical vocabulary yun. Pero I think depende rin yun sa goals mo sa music eh. Hindi ako against doon, by the way. Gusto ko lang marinig opinion nyo. Pero yun nga, marami rin kasi akong nakilala taga sa amin or mga sikat na ang goal talaga nila, hindi mo naman maririnig tugtugin sa kalye yung Bohemian Rhapsody eh. Naghinigitara ng tambay eh. Alam mo yun? Hindi. So may mga artist na yun yung goal nila eh. Na gano'n matugtog ng gano'n. Diba? At saka napansin ko rin talaga, siguro I'm speaking sa Filipino music scene lang siguro. Marami talaga, hindi lang siguro talaga magaling eh. Parang gano'n. No? Anyway, ano naman tayo at kinapos na naman tayo sa oras pero yun nga, maraming salamat at kahit pa paano na singita natin ng musika ang mga hectic nating schedule. Kanya-kanya mga schedule. And hopefully, magpatuloy ang usapan, magpatuloy ang kwentuhan, magpatuloy na, mas makilala natin at marinig natin ang, iba't ibang mga kwento ng bawat isa at mga, mga napagdaanan natin dito sa ating journey. Maraming salamat. Maraming salamat. Ako, bihira lang mag-jam eh. So, parang sa akin masaya yung ganito eh. Ano yan? Katulad nga nung, nag-practice kami nung situation Sunday. Alam mo, sa totoo lang, hirap mag-schedule kasi ang daming busy. Una, Wednesday dapat, hindi kinaya, naging Friday, hindi pwede isa. So, nauwi sa Sunday ng gabi. So, ngayon, alam mo yung ganun. So, minsan lang, bihira na rin talaga eh, makapag-jam. Kaya, masaya. Okay to. Ikaw, Kyle, parting words? Yeah. Wala. Tapusin na to. Okay. Anyway, ayun, maraming salamat at magkita-kita yun next time. Tugtog lang.